almost a week matapos ngayon ginanap na coronation night ng Miss Universe 2025, 74th edition sa Bangkok, Thailand. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yung resulta. Dahil nga marami nagsasabi, nag-trending nga yung hashtag na hashtag Miss Universe. Dahil marami nagsasabi na yung announcement daw nung top 5, Bok, Gretchen at Mogs, dapat baliktad. Parang imbes daw na 4th runner-up si Cote d'Ivoire, dapat daw siya yung winner. Tapos instead na 3rd runner-up si Miss Philippines, si Atisa Manalo, dapat siya yung 1st runner-up. And then, dapat daw sa dulong-dulo, yung nanalo ngayon, na Miss Mexico, dapat siya daw yung 4th runner-up. Based on sa mga sagot ba to? Based doon sa Q&A and overall performance during the coronation night, diba? Humumpa na ba yung init ng ulo ng mga makeup artist? Saka mga paglolista. Oo. Diba? Mukhang hindi pa nag-move on yung mga kapatid natin. Huwag mo na kayo mag-parlor, ha? Mukhang hindi pa nag-move on. Gapit nyo, maging ano. Oo, kasi hanggang ngayon, mainit pa rin pinag-uusapan. No? Sila Catriona nga mismo nagsasabi, wala na bang bearing yung Q&A ngayon? Kasi kung Q&A daw talaga pag-uusapan, it should be Cote d'Ivoire, Philippines, and Venezuela, no? At talagang nasa dulo niya dapat si Thailand, saka si Mexico. Alam mo, siguro kaya nagkaganyan yan, kaya nasa dulo si Cote d'Ivoire. Kasi ang hirap spellingin eh. Ang hirap banggitin. Ang hirap din banggitin. Ano ba? Ano ba yung tamang pronunciation nun? Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire. French. Ganun mo na lang, di ba? French yan eh. French. Pero ano siya, Ivory Coast. African, French. country. Diba sa Africa. Hirap na nga spellingin, hirap Dapat- i-pronounce. Dapat So, gano'n na lang, Mexico na lang. Dapat puro maputi ang tao doon, ivory. Ano, corny mo ha? Wala tayong nasabi. Pero yun nga, hanggang ngayon, pinag-uusapan siya kasi kung performance sa pagbabasihan, talagang may something. And then, mas lalo pang uminit ang kwentuhan at ang diskusyon, naglabas ng sentimiento yung resigned judge ng Miss Universe, supposedly, si Omar Harfo. Sinasabi niya na talagang Miss Mexico is a fake winner. Sinasabi niya na before pa man daw talaga nung coronation night, determined na si Miss Mexico ang winner. Dahil sinasabi niya, allegedly, ito daw yung tatay ni Miss Mexico ay, may business with the co-owner ng Miss Universe organization na si Raul Rocha. So, yun na yung mga... Parang flood control, may rigging, gano'n. Correct. Sino yung boyfriend ni Miss Mexico allegedly? Yun nga daw, si Raul Rocha. Ito may picture. Sinasabi. Boyfriend niya yung owner, allegedly, tapos tatay pa niya, business partner, no? Correct. Allegedly. Merong nepotism. Oo. That is necessarily boyfriend. Sinabi lang ni nag-resign dyan, o kayo nang bahala, and then nilabas niya yung picture. Sumagot naman dyan si Raul Rocha, no, at saka ang Miss Universe organization, dininay niya yung mga allegation. Sinasabi nila na magpupursue sila ng legal action against dito nga sa Sino resigned magpupursue? the organization itself. Sino na demanda nila? Dahil nga daw sa mga atake sa kanila online. At lumabas itong picture na to eh. Yung kay Rocha tsaka si Miss Mexico. Mexico. Allegedly. Ano yun? May katotohanan ba yun? Sabi ni Rocha doon sa statement na nilabas, AI daw ito at walang katotohanan. Kasi magkayakap sila, magkatabing very, very close. Pero yung nag-resign na judge, nag-resign ba siya prior lang to the pageant? Prior to the pageant, What was the dahil reason? nakita daw niya na marami ng anomalya. Nakakita na siya ng anomalya bago pa yung mismong pageant. Yung detalye ba niya At kung ano yun? kasama na nga doon na may predetermined winners na daw sila. At top 30 and top 15 winners, I guess. Parang sa flood control, meron pa ng Oo. ka na, May mga bago pa man daw yung finals, and may mga napili na. So ano pang silbi namin bilang judge, Oo diba? nga, sayang. Then, may insertions na kagad. correct. No? Then, after the pageant night, the coronation, naglabas niya sa loobin yung isa sa mga judge, si Miss Universe 2005, Natalie Glebova. Sinabi niya, nung panahon niya, usong-uso daw yung sinasabi na maglalabas muna ng auditing firm bago manalo. Ito daw, wala daw auditing firm na lumabas at bigla na lang daw may nanalo, may in-announce na winner at babalik lang daw siya sa pagiging judge ng Miss Universe kapag binalik na o naglabas na ng auditing firm bago ang announcement. Which is normal naman talaga yon sa mga previous
previous Miss Universe pageants and even other pageants, naglalabas talaga ng, this is audited by a certain auditing firm. SGB. Laging may ganon, Oo. diba? Kahit dito sa Philippines, Oo. laging may ganon. So, si Natalie mismo nagtataka, bakit daw nung awards, nung coronation night, walang nilabas na ganon. Puro drawing. Paano ino-audit yung mga resulta? Ino-audit siya kasi diba nagmi-meeting ang mga judge. Oo. May mga kanya-kanyang May scores. scores yan. Oo, Diba? tapos? Pag-uusapan, anong score ni judge number 1, anong score ni judge number 2, ni judge number 3, and so on and so forth. Yung auditor, yung independent auditor, itatali niya ngayon yung mga judge, yung Kailangan pa ng- resulta. So, dalawang kopya. Correct. Para may manual count and Correct. And then, automated. the numbers will speak for itself. O sinong angat? O ito ba itong kandidata na to? And then pag-uusapan ng mga judge, yan yung binoto ko. Yan nga yung vote ko. So according to Natalie, wala daw ganun na nangyari. Walang auditing firm, bilan na Lumabas na lang bigla. announce. Yeah. Ah. Then even yung host, si Steve Byrne, naglabas siya ng statement. May video siya na pinost sa kanyang social media. Sinasabi niya na wala siyang kasalanan. Kung ano yung nandun sa script. Tama daw yung binasa niya. Tama yung Hindi siya binasa Steve niya. Harvey. Hindi siya na Steve Harvey. Talagang sinunod lang daw niya. Siya mismo nagulat doon sa resulta ng pageant, di ba? So yung winner is decided or determined by the numbers dun sa tally, sa final tally. Tama ba? Maraming judge yan eh. Is the tally ever released in public? In other words, ito yung bilang ng score na binigay ng judge na to, ito yung score na binigay ng judge na to. No. Sa mga It's never recent released. years ng Miss Universe, never naglalabas ng tally kung anong binigay na score ni ganito, kung anong binigay na score na ganito. Nalalaman lang kung sino yung mga binoto after na ng pageant because may mga judge na open magpa-interview. Like ito nga si Natalie, sinasabi niya na ang boto niya daw talaga is si Miss Thailand, yung nanalong first runner-up. Diba? May mga nagsasabi rin sa mga previous Miss Universe event na ito yung mano ko, ito yung ganyan ko. Remember, noong 2015, 10 years ago, nung si Pia Wurtzbach nanalo, diba, unang in-announce na si Colombia. So nagulat yung mga judge, nag-usap-usap sila, sinabi, sino bang boto mo? Sino bang boto mo? No, there's something wrong. Tapos lumabas din doon sa audit na, no, hindi yun yung score. So agad-agad nilang pinalitan. Ayun, So, wala sa history so dito, far. meron naman nagsabi na si Miss Thailand ang kanilang Ito si binoto. Natalie, Isa lang. open siya na nagsabi Isa lang. na si Thailand nga ang kanyang But kanyang she's binoto. one judge out of how many judges? Out of, I think, almost 10 judges. Oy, konti lang yun. May Pinoy Hindi na pa. rin. May Pinoy pa tayong judge. Si Sino? Louie Hereda, singer. Louis Heredia. Yeah, Hereda. Yeah, Di ba si singer-songwriter. Eugene Velasquez dapat maging Supposedly judge? daw. Pero hindi daw kaya ng schedule. It's possible kasi 10 lang pala yung judges. Akala ko naman 100 sila eh. So 10 lang yung judges. Madali lang it's i-audit possible yun. to, Oo. if they don't want to make it the audit public, kung isa-isahin mo yung mga judges, you can have a good idea kung sino talaga yung dapat nanalo. Pero Correct, alam mo correct. yung past pageant, nung nakapanood pa ako, parang nag-i-score eh. Dati, yung mga Oo. yung Miss Universe nung mga early 90s Oo, up diba? to early 2000s. Pero Hindi yun, score. Mogs, nilalabas yon I think the prelims. Oo. Pag lumabas sa swimsuit, lalabas lahat ng score ng judge. 9.9, Oo. 8.9. So doon pa lang makikita na ng audience, sinong pasok. Sino ba alam? Oo. Pag lumabas ng evening gown, ito, may lalabas sa gilid, may Oo, graphic numbers. sa gilid. Oo. So ngayon, may idea na yung public kung sinong lamang pagdating sa evening gown, pagdating sa swimsuit competition, etc. Ngayon, So wala ngayon, na. itong mga late 2010s, hindi na masyado naglalabas ng ganon. Kasi may prone talaga sa dayan. Parang politika sa Pilipinas. Oo. Parang eleksyon. Oo. Walang nananalo. Walang natatalo. Puro dinaya. Lahat dinaya. Isa pa sa mga napuna ng netizens at ng pageant fans, Bok, Gretchen, and Mogs, usually, sa mga previous years, kapag may nanalo agad na Miss Universe, may official portrait ka agad yan na pinopost sa social media pages nila. As in minutes after. Like, hindi aabot ng 20 minutes, nakapost ka agad. This time, ang tagal naglabas ng official portrait ng Miss Universe organization ni Miss Mexico. Bakit Bakit? kaya? Inabot ng almost one day. O, bakit? What you're Bakit? saying is that dati parang Agad-agad, Bok. parang parang okay na tayo, nagkasunod Oo, tayo. ito na tatanungin yung yan panalo. May lalapit yung parang handler RM ng Miss Universe. Mogs, who are you? I'm Miss Universe
2018, pus diretso yan. Pictorial. Oh. Pictorial, photoshoot, upload ka agad sa lahat ng social media. This is Wala, our ngayon first. wala. Ang tagal. Bakit? Hindi agad-agad. Yun din yung tanong ng marami sa mga pageant fans at Baka netizens. bago lang sila sa social media, bagong No. owner to na Miss Universe eh. Hindi sila ganon, Gretch. So, baka Hindi may sila luto, ganon. Kahit na, so Oo. last year mabilis sila. Previous year, sobrang bilis. As in minutes, hihilain si winner. So baka, Oo. ano mga kakaka dito? Baka nag-aaway pa internally? Baka may mga inaayos pa internally dahil Baka may nasa issue. nagpaprotesta.